Bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now, let us praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Ekam God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Jesu Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos,
ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugto mong anak na sa Yesu Kristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dalangin po namin ang pangako mong banal na Espiritu na iyong susuguin para magiging patnubay po namin, makakasama-sama namin sa aming buhay. Dalangin namin, Ama, na siyang maghari sa amin sa dako pong ito at magiging tagapagturo po namin sa hapong ito. Pagkalooban mo kami ng pusong mapagpakumbaba at pusong handang makinig sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas ang pag-asa. Alleluia, alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagala ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alita na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito
lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon po kay San Mateo, Kabanata 22, simula mga talata 15 hanggang sa susunod na talata. Umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis at siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Namanga sila nang marinig ito at sila'y umalis. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah, glory to God. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, "Sister, uupo na tayo at makikinig." Pwede na po silang maupo. Muli, isa po mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ang sabi po sa Ebanghelyo po natin ay ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para po sa Diyos. Ang sabi po rito sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 13, ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinalaga ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nais ng ating Panginoon ibigay kay Cesar kung ano pong nararapat para kay Cesar na parangal, pagrespeto, paggalang, bilang pagkilala sa kanyang kapangyarihan. Ang sabi po ay ibigay natin ang nararapat para sa kanyang paggalang. Amen. Pagkilala po sa kanya bilang pamumuno o isang namumuno sa isang pamahalaan.
At itong sabi po, dahil ang pamahalaan po ay itinatag iyan ng ating Diyos, at ang sabi sa talata 4, ay ang ganito, sila'y mga lingkod ng Diyos, itong mga namumuno sa pamahalaan, ang sabi po, sila'y lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Maging ang pamahalaan, ang sabi po yan ay itinalaga po yan para sa ikabubuti mo, sa ikabubuti po ng bawat isa po sa atin, na bilang po mga kapatid ay bilang paggalang pagkilala sa kanilang kapangyarihan na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ay ang sabi po dyan, ibigay natin sa kanila yung ating buwis. Amen? Ang buwis na to, ito pong kanilang ginagamit para na kung saan ay yung nararapat para sa kanilang pinamamahalaan ay maibigay nila yung mga kapakanan ng mga kanilang pinamamahalaan. Subalit ang sabi po mga kapatid, yan po ay ibigay din natin ang para po sa Diyos. Amen. Ano yung para sa Diyos? Ang para po sa Diyos, ang sabi po dyan ay pagmamahal. Wala namang inutos ang Diyos na hindi ka sa unang-unang utos niya pagmamahal. Amen? Ibigin natin siya ng higit sa lahat. At yung pagmamahal na yan, ang nais po ng Diyos po dyan, mga kapatid, ay ang tawag po nito ay 100% pagmamahal. Amen. Yan ang hinihingi po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po mga kapatid, bilang pagkilala sa Diyos, bilang pagkilala po natin sa Kanya at Diyos na dapat po natin mahalin po, nais po ng Diyos sa atin po, ipakita natin sa Kanyang ating pagmamahal sa pamamagitan din ng pagbibigay ng hinihingi ng Diyos. Amen. At ano po yung hinihingi ng Diyos na para po sa Kanya? Ang sabi po dito sa aklat po ng Malakyas, kabanata po sa sulat po, sa aklat po ng Malakyas, kabanata po ay 3 at talata po ay 1, palakpakan po natin ang ating Panginoon, o talata po ay 6, ako si Yahweh ay hindi ako nagbabago, kaya may pag-asa pa kayo, kayong mga ina po ni Jacob. Uulitin ko po, ang sabi po sa talatang 6 sa aklat ni Malakyas, kabanata po ay 3, ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Kung siya ay Diyos noon, Diyos siya ngayon, at nanatiling Diyos siya magpakailan pa man. At anumang sinabi ng Diyos, alam natin gagawin niya yan sapagkat yan ang pinakamainam para po sa atin. Kaya hindi niya hahayaan na hindi natin maranasan kung anong mainam na itinakda ng Diyos, itinalaga niya ayon sa kanyang panukala para po sa ating lahat, para sa ating ikabubuti. Ako si Yahweh at hindi ako nagbabago, kaya nga may pag-asa pa kayo. Ang sarap ng salita, kaya nga may pag-asa pa kayo. Amen. Lalo na kapag nakakarating tayo sa saykong, may pag-asa. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kayong mga ina po ni Jacob. At ano yung pag-asa po na ito mga kapatid, na kung saan, kung atin lang ang Diyos na to ay kikilanlin sa buhay po natin, at gagawin natin ang ipinapagawa sa atin ng Diyos, patutunayan niya rin sa atin kung gaano siya kabuting Diyos. Amen? Kung gaano siyang kabuting Diyos. At bilang Diyos, nais niya, kilanlin natin siya, yung pagiging Diyos niya, kilanlin po natin sa pamamagitan ng kung saan ay ibigay natin sa Kanya ang ating ikapo. Na kapag kinilala natin ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng ikapo na Kanyang hinihingi para po sa Kanya, ang sabi po ng ating Diyos, hindi siya nagbabago. Ang Diyos na mabuti, Diyos na mabuti, Diyos na gagawa sa atin ng mabuti. Yung katapatan ng pagiging Diyos niya, ipaparanas niya sa atin.
Yung tunay na pagmamahal, mayroon siyang ipinapangako sa atin, ay ipaparanas niya sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata ay 11 at talata po ay 42. Ito po yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin muna ang ating Panginoon. Kawawa kayo mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng herbabuena, ng roda at ng iba pang gulayin, ngunit kinakaligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ang mga iba. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po, tama namang gawin ninyo ang magbigay ng ikapo. Bakit tamang gawin? Kasi utos. Amen. At ang nag-uutos ay alam natin ay ang ating Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus ay, tama namang gawin ninyo po iyan. Pero bakit nila ito ginagawa? Una, dahil ay utos. Pangalawa, kaya nila ginagawa ito dahil naniniwala sila sa pangako ng Diyos. Amen? Natutuo po ang pangako po ng Diyos, kaya ginagawa po nila ang mga bagay po na ito. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po diyan ng ating Panginoong Hesus ay ang ganito. Ang sabi niya, huwag naman ninyong kaligtaan gawin ang iba. Anong nais iparating ng Panginoon sa kanila? Maari ang ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi lang dapat ikapo. Amen. Hindi lang dapat 10 bahagi, kundi dapat 100. Unawain po natin, hindi po sabi ng Panginoon, huwag nyo namang kaligtaan ng iba. Kung ang pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesus ay 10% lang, di 10% lang. Amen. Pero yung pangako niyang pagmamahal mo, na 10% para sa kanyang pagmamahal, sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng ikapo, may gantimpala. May gantimpala. Tatandaan natin, ang lahat ng ating ginagawang pagsuway sa kalooban ng Diyos, ang anumang ginagawa nating masama, hindi ayon sa kalooban po ng Diyos, ay pananagutan natin iyan pagdating ng huling araw. Amen. Pananagutan natin iyan pagdating ng huling araw. Pero sinasabi ng ating Panginoong Hesus, kapag ginawa natin, ibigay sa Kanya yung 10 bahagi na iyan, ang sabi ng Diyos, pagpapalain kita habang ikaw nabubuhay sa daigdig na ito. Amen? Pero hindi nangangahulugan na tayo po nagbibigay ng ikapo at tayo pinagpapala ng Diyos, wala na tayong pananagutan kapag tayo'y gumagawa ng masama. Uulitin ko po, pagpapalain ka ng Diyos ayon sa kanyang pangako kapag ginawa mo ito, pero kapag ikaw nagpatuloy sa paggawa ng masama, tulad ng sinasabi niya, huwag nyo naman kaligtaan gawin yung iba. Amen. Dahil 10% pa lang na pagmamahal iyan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo na tila paganais ng ating Panginoong Hesus iparating sa mga taong ito na yung ang ating Panginoong Kristo, nung siya'y naparito, yung kanyang ibinibigay para sa Diyos, hindi lang 10%, kundi 100% na pagmamahal po iyan, na kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay. Amen? Hindi lang ipinapakita, hindi lang dapat 10% pagmamahal ang ibigay natin kay Lord. Amen? Kundi 100% pagmamahal. Sino pong handang ibigay yung 100% iyan para kay Lord? Ibig sabihin, gumawa ka na, nagbigay ka na ng ikapo,
pero patuloy mo pa rin ginagawa kung ano ang mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Nasabi ng Diyos, huwag mong kaligtaan, gawin pa rin kung ano yung mabuti. Para pagdating ng panahon, hindi ka lang pinagpala dito sa lupa, pagharap mo kay Lord, hindi ka hahatulan ng kaparusahan. Amen? Kundi patuloy na kung saan hanggang doon po sa kaharian ng Diyos ay tamasain natin yung pagpapalang o yung mabuti na inilaan sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Yan ang nais ng Panginoong Hesus po sa atin. Yung pagmamahal na mayroon ng ating Panginoong Hesus Kristo, yung ganitong uri po ng pagmamahal na 100% pagmamahal na nais ng Panginoong Hesus, ginawa ng Panginoong Hesus, yung siya'y naparito, na nais ng Lord tularan din po natin hanggang maari, hanggang sa makakaya. Amen? Ay minitihi din po itong tularan ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, ayon po sa sulat ni Pablo sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 8. Pakinggan po natin ito. Ang sabi po ay ang ganito, hindi lang 10% pagkilala sa Diyos ang nais ng Panginoong Hesus, ang pagkakilala natin sa Kanya, ang pagrespeto, pagmamahal na dapat natin ibigay sa Kanya. Ang sabi po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto po, pangalawang Korinto, kabanata ay 8, ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Ang sabi po, ang mga mananampalataya nung panahon na yan, doon sa lugar po ng Macedonia, dumana sila ng matinding kahirapan. At ito po isang mahigpit na pagsubok para po sa kanila. Pero sa gitna ng mga paghihikahos na yon, sa gitna ng kahirapan po ngayon, ang sabi po, masayang-masaya pa rin sila. Saan sila nagiging masaya? Ang sabi po dyan, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nakikita natin kung ano po yung kagalakan, amen, kung ano ang nagbibigay ng kagalakan sa mga Kristiyano pong ito. Nung panahon po, dito po sa aklat ng Korinto, ang nagbibigay sa kanila ng kagalakan ay yung makatulong, makagawa ng mabuti. Ang sabi po sa talata po ay 5, itong sinasabi po ni Pablo, at higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ni San Pablo dito, at higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. Pag sinabing una sa Panginoon, pwede nating tanawin ito na yung panahon sa gitna ng kanilang kahirapan, yung nararapat para sa Panginoon, ibinibigay nila. Amen. Inuuna nila yung nararapat ibigay para sa ating Panginoong Hesus Kristo. At ang sabi po dyan mga kapatid, pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano pang magagawa nila, amen, kung ano pang maaari maitulong o maibigay nila nung oras na yan, kapag may nangangailangan, ang sabi po, ibinibigay pa rin nila. Kasi ang sabi po ni Pablo, mahigpit silang nakiusap kay Pablo sa gitna ng kahirapan nila, nung malaman nila na ang mga taga-Hudeya po ay dumaranas ng matinding pagsubok. Nung malaman nila ito, ang sabi nila kay Pablo, kahit kami naghihirap, bigyan mo kami ng pagkakataon makatulong sa kanila upang makapagbigay kami ng kalakasan. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Ito yung kanilang kagalakan, makapagbigay ng kalakasan.
Amen. Sa kanila mga kapwa mananampalataya sa panahon ng dumaranas ang mga ito ng matitinding pagsubok. Amen? Andiyan dyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Pumalakpak nga ang lahat na nagmamahal sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Inilaan. Siguro sabi ni Pablo, baka inaasahan ni Pablo, yung tulong lang na ibibigay nila sa amin, siguro yung ikapo lang nila ang gusto nilang ibigay sa amin. Pero ang sabi ni San Pablo, higit pa roon. Amen? Inuna nila yung para sa Diyos, pero matapos iyan, hindi po doon natigil. Yung kabutihan meron sila. Amen? Bagkus ibinigay pa rin po nila ang nararapat para sa amin ayon sa kalooban ng Diyos, kung ano yung mabuti, kung ano yung maitutulong pa rin nila sa amin, hindi po nila ito ipinagkait sa amin. Ang sabi po, dito po sa pangako po, kapag ito'y ginawa po natin sa ating buhay, tinupad po natin ito yung isa sa mga pangako po ng ating Diyos sa talata po 11, sa kabanata po 3, sa aklat ng Malakyas, talata po 11, hindi ko padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya anuman hindi ko padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Tanawin na lang natin yung sinasabing, hindi ko padadalhan ng salot ang inyong lupain. Para bagang pwede natin sabihin sa panahon na to, wala naman tayo mga lupain. Sino po dito may malawak na lupain sa Pilipinas? Kanina may nagpapatutuo, nakabili ng hektarya na lupa, ano? Di po ba? Pero dito, tanawin po natin, hindi ko kayo padadalhan ng salot ang inyong lupain, para bagang sinasabi din sa atin ng Panginoong Jesucristo, iingatan niya, yung protection niya para sa ating pamilya ay mananatili. Hindi niya padadalhan ng salot ang ating sambahayan. Wala naman tayong lupain ngayon na dapat ingatan. Wala naman tayong mga pananim na dapat ingatan. Di po ba? Pero ang ating pinaglalaban habang tayo naririto po ay yung ating kalalagayan ng ating magiging kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Na ang sabi po, kapag kinilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng hinihingi na ito ng Diyos, ang sabi niya, hindi niya padadalhan ng salot ang iyong sambahayan. Iingatan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa, ang sabi niya po dyan mga kapatid ay ang ganito, ang sabi niya, mamumunga ng sagana ang inyong ubasan. Tanawin na lang natin yung mamumunga ng sagana ang inyong ubasan na kung saan magkakaroon ng maayos na buhay ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga anak ay bibigyan niya ng dadali niya sa isang magandang kinabukasan. Amen. Ng ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, ay ang ating mga anak, darating ang panahon ay magdadala sa atin ng tunay na karangyaan, tunay na karangalan sa ating buhay. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Yung pangako ba na ito ng Diyos? Sabi nga ng Panginoon sa mga eskriba, mabuting gawin nyo iyan. Amen? At ginagawa nila ito dahil alam nila may pangako ang Diyos. Utos ng Diyos na may kalakip na pangako at ang Diyos na nangangako, alam nila ay tapat. Pero ang sabi ng Panginoon, kulang pa rin yan, pagpalain ko man kayo sa pangitan ng ikapo, pero kung gagawa pa rin kayo ng masama, darating ang araw, pananagutan nyo pa rin yan sa akin. Amen? Maganda na yung pinagpapala, nakakagawa ka na ng mabuti, hindi ka pa nagkukulang. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God, glory to Christ Jesus. May babasahin po ako sa inyo. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 13, o sa sulat po sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 4. Kabanata ay 4 at talata po ay 4. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Sa kanyang paghahasik
ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Sabi po, sa kanyang paghahasik, talinhaga po ito sa manghahasik, na yung isa po na manghahasik po, magsasaka ay lumabas ng bahay para maghasik ng binhi sa bukid. May binhi na nahulog sa daan, at yung binhi na yon tinuka ng mga ibon. May binhi, ang bawat binhi may buhay na taglay at may taglay na bunga. Amen. May bunga na taglay po ang bawat binhi. Subalit may mga binhi minsan na nalaglag sa lupa na hindi binibigyan ng lupa ng pagkakataon na mabuhay ang binhi. Dahil matigas ang lupa. At dahil hindi nabibigyan ng lupa ng pagkakataon ang binhing nahuhulog doon para mabuhay, walang binhi na nabubuhay at walang binhi na kung saan nakapagbibigay ng bunga. Amen? Kaya yung bunga na maaring maibigay ng isang binhi ay hindi po naibibigay kasi hindi nabibigyan yung binhi ng pagkakataon mabuhay. Mabuhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kung ang bawat binhi ay bibigyan lang ng pagkakataon na mabuhay, kung anong bunga may dala ang binhi na yan, aanihin yan. Aanihin po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi ni Father kanina, narinig ko na yan. Pero ulitin ko po, kapag hindi mo binigyan ng pagkakataon ang binhi na mabuhay, anumang bungang dala niyan, hindi mo aanihin. Pero kung bubuhayin mo, hayaan mo at bigyan ng pagkakataon, buhayin ang binhing iyan, kung ano ang bunga mayroon sa binhing iyan, aanihin mo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto natin pagpalain, kung may pagpapala sa 10% pagmamahal na binibigay natin kay Lord, masigit siguro ang pagpapala sa tinatawag na 100% pagmamahal kapag iyon ang nabigay natin kay Lord. Amen. Di po ba? Mahirap pag sumikapan na ibigay sa Kanya yung 100% pagmamahal kung yung 10% hindi mo pinaniniwalaan. Amen. Kung yung pagmamahal na gusto ng Lord, ibigay natin sa Kanya, dito pa lang sa 10% ay gusto niyang pasimulan natin. Kung ito'y hindi mo pinaniniwalaan, hindi mo maibibigay yung 100%. Kaya mga kapatid sa Panginoong Hesus, hayaan niyong mabuhay ang binhi para anihin niyo kung anong bungang taglay niyan sa buhay natin. Nais dalhin sa buhay natin. Tumayo po tayong lahat. Pakinggan natin ang awitin pong ito. Alam ko wala tayo nito. Kasi ang awitin po nito, nagsasabi na, kung meron lang ako 1,000 buhay, hindi ko ipagkakait sa Diyos. Ibibigay at ibibigay ko. 1,000 po yun, ha? Di po ba? Kaya sabi ni Lord, 100 lang. Amen. Pero minsan, sabi ng Lord, simulan mo kahit 10% pagmamahal. May ipinangako ako dyan. Amen. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Pagnilaya natin ang awitin kong ito. Tingnan natin kung anong pagmamahal meron siya sa Diyos. Na ang sabi niya, kung meron na siyang 10,000 buhay, yung 10,000 buhay na yan, ilalaan niya pa rin para mahalin ang Diyos. Na ang taong nagsabi niyan ay dumanas
ng katakot-takot na paghihirap dahil sa pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi niya, kung may 10,000 akong buhay na maghihirap para pa rin kay Kristo, ibibigay ko pa rin ang buhay na yan para kay Kristo. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatangin ko, ikaw patay, iyong dinggin, kalakip na yawitin. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon, puso ko ay nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sabihin natin, ang magtiwala sa iyo, O Diyos, Tiwala sa iyo, O Diyos, ang siya nawa ang siya nawa, awitin ng puso ko. awitin ang puso ko. Ang sumunod sa iyo, Ama, Ang sumunod sa iyo, Ama, ang siyang awitin ang siyang awitin ng puso ko. ng puso ko. Taas natin ang lahat ng bagay na nais natin taas sa ating Panginoon Jesus. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po
sa pagmamahal mo po sa amin. Kapag sinabi mo, gagawin mo, Diyos, wala kang salita na ikakasama namin. Lahat ng salita, pangakong binitawan mo, Lord, tutuparin mo dahil ito ang mainam para sa amin. At buong puso naming pinangahawakan na patuloy mo, Diyos, paparanas yan sa amin. Tanggapin mo ang aming mga handog, dakilang Diyos naming nasa langit, at nawa maging kagalakan ito ng puso mo, Panginoong Hesus. At patuloy mo kaming samahan, dakilang El Shaddai, lukuban ng iyong kapangyarihan, at patuloy, O Diyos, tulungan, Panginoong Hesukristo, na patuloy po naming masunod ang iyong banal na kalooban. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa pagmamahal na ipinadama mo sa amin sa hapon pong ito. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang Diyos at patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Let us give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. The Lord and the weak say, I am strong. And the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. The Lord and the weak say, I am strong. And the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give you thanks, O God. We give thanks. Kapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggaling, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal.
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga layon na ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamon nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord, praise God, hallelujah.